Hmm. Okay, pag-usapan naman natin ito mga kababayan. Ito yung pinakamainit na balita ngayon tungkol po kay dating Senador Antonio Trillanes Deport. At sa wakas, mga kababayan, sobrang bilib ako dito kay Antonio Trillanes kasi nagagawa niya na ngayon ang mga bagay na hindi po niya nagagawa dati. Lalong-lalo na po itong pagsasampa ng kaso kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at itong kay Christopher Bongo. Mga kababayan, ang usaping po ito ay sinagot na rin ni Christopher Bongo ngayon. 'Di ba? Mainit din ang kanyang mga salita rito, pero mamaya po natin malalaman kung ano ang response niya dito sa mga i-file na kaso nitong si Antonio Trillanes Deport. Pero pakinggan muna natin mga kababayan. Sound na lang muna at hindi tayo makapag-play dito. Tayo ay nag-iingat eh. Nag-file po ako ngayong umaga ng plunder case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion. Uy, 6.6 billion. Grabe mga kababayan. Ano to? Billion ang naibulsa? Uy! Parang mga kababayan talagang hindi pumapayag kung 51 billion kay Pulong. Meron din 6.6 billion dito kay Bongo. Ay! Iba rin. Matindi rin mga kababayan. Talagang hindi pa uli. Na inaward nila dun sa tatay at kapatid ni Bongo. Ito po ay maliwanag na plunder at lahat ng inaward sa tatay at kapatid ni Bongo mga kababayan. Elemento ng plunder charge ay nandito sa kaso na ito. Sir, pwedeng malaman magkano po yung nabulsa? May actual amount po ba tayo ng naibulsa mismo ni na Presidente at Senator? Lahat po yon ay inaward sa pamilya. No? The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo ng ill-gotten wealth, kasi ito ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para mabigay at makorner yung mga proyekto. 184 government contracts ang inaward nila sa tatay at Ang dami mga kababayan. Ilang contracts yun? contracts ang 184. Ako, grabe 184 contracts. At magugulat kayo mamaya kasi itong mga kontrata nito, it should not go it shouldn't be mga kababayan na mapunta dito po sa CLTG at dito sa isa pang builders na may kinalaman sila Bongo. Kasi kung iisipin po ninyo, ito ay mga B-license lamang D-license. Ang niyan, kumbaga dapat ang project na yan ay nagkakahalaga lamang ng more than 10 million but less than 50 million. Something like that. Malalaman nyo mamaya. Government contracts ang inaward nila sa tatay at kapatid ni Bongo. Ang total nga ay 6.6 billion pesos. Sir, sorry, hindi ba kailangan i-prove na yung threshold na 15 million ay yun yung dapat na naibulsa? Sobra-sobra ito, no? Okay. Kaya tinatanong ng reporter, kailangan daw i-prove 50 million. Kasi ayon sa ombudsman, mga kababayan, para ito ay lumabas na plunder, ay dapat merong more than, sabihin natin 50 million and above, 'di ba? Na naibulsa mga kababayan, nakaban o ill-gotten wealth, 'di ba? So dito, kung sinasabi na 6.6 billion, sobra-sobra nga talaga 'yan. Pero ang tanong, paano ito patutunayan ni Trillanes? Kasi siya nag-aakusa. So nasa kanya ngayon ang burden of proof, mga kababayan. Pero may mga mga bagay mamaya na may papaliwanag natin kahit papano na talaga magpapatibay. Kaya lang may sagot nga si Bongo. Bigyan ko na kayo ng konting idea. Sabi ni Bongo, ito ay ikinaso na rin dati, recycle na lang ito. Noong 2018 pa to nangyari na to Ni-recycle lang. Mga kababayan, siyempre, nung panahon ng 2018, panahon pa yan ni Duterte.
Diba? Yun lang ang sagot dyan eh. Ito ay plunder many times over. Ay, sorry. Hold on a second. Sagutin ko lang. Sabi ni Ma'am Criselda, pare, GP, what happened sa other channel mo? Ma'am Criselda, demonetize po yung 2.0. So, kaya gumawa po ako ng panibagong channel. Itong channel na to mag-iisang buwan na siya on July 10. Tapos ito ay monetize pa lang ng parang 9 days pa lang. 9 days pa lang siya monetize. Kasi ang threshold ng plunder according sa ombudsman is 50 million at kung 75 million according naman dun sa website ng Supreme Court, lahat ito ay kumbaga pasok na pasok many times over. Doon Hindi sa kailangan, sir, threshold. na patunayan na 50 million at least yung naibulsa. Ang kulit naman ng reporter sa totoo lang. Mga kababayan, many times over nga yung sinasabi kasi ito ay 6.6 billion. Kasi kung tutuusin, ito ay shortcut natin. 'Di ba? Ang mga reporter kasi minsan sa totoo lang, talagang ine-emphasize nila o gusto nilang tanungin ng paulit-ulit kahit nasagot na naman ng maayos. 'Di ba? Many times over, 6.6 billion. Bakit sinabi? Hindi na natin, kung tutuusin, kailangan na sabihin na ito ay 50 million lang ang kailangan patunayan. O tama naman dapat. 50 million patunayan. Kaya lang, itong mga projects na 184 kontrata, mga kababayan, 184 napunta sa kamay ng tatay at kapatid ni Christopher Bongo. Ano yung mga yon? Mga kababayan, magtataka kayo bakit 184 contracts na nagkakahalaga ng 6.6 billion in total, which dapat ang isang project kasi ito po yung project. Ang lisensya ng mga Teka lang Banat Bay, alis ka muna dyan. Alisin ko muna si Banat Bay. Para makita natin. Okay. So sa isang project kasi mga kababayan, lagi yan nagkakaroon ng tinatawag nating bidding, 'di ba? May bidding lagi yan. Ngayon, itong dahil nga ito ay nagkakahalaga ng over 50 million, ay dapat hindi po mapupunta doon sa CLTG Builders. Kasi ang kanilang license po mga kababayan ay B license lang. So sa makatuwid, yung license nila in the license category or category with the size range of medium A, CLTG Builders was only allowed to implement a single largest project. Isa lang, worth above 10 million to 50 million and can only take on projects with a total cost not exceeding 100 million. Pero mga kababayan, magtataka ka po dahil ang mga ito ay nagkakahalaga, 'di ba, ng 245 million, 208 million, 100.9 million, samantalang dapat ang threshold lamang nila dahil nga B license lang itong mga ito ay hindi po lalagpas mga kababayan sa 100 million. At hindi lang isang project. Ito ay kontrata na 184 na kontrata na napupunta sa kanila. Ano to? Wala bang ibang mga nagbibidding? Wala bang ibang mga sumasali? Bakit kila Christopher Bongo lang napupunta? Doon sa kanyang CLTG or ito ay short po ng pangalan niya Christopher Lawrence Tezero Go, mga kababayan. At yung isa ay nakalimutan ko kung ano yung pangalan niya pero mamaya along the way makikita natin yan, 'di ba? So yan po yung license nila, B license lang. Tapos yung isa naman nila na yung Alprego Builders, mga kababayan, ito naman ay D license, falling under the range of small b. This means that it can only implement SLP costing not more than 10 million
Oh, tapos mga kababayan, hindi pwedeng mag-exceed ng 15 million. Pero, gaya nga po ng sinabi kanina, pagkalaki-laki po, lagpas-lagpas to 245.7 million, to 208.8 million, 187.9 million, 180, 177. So over po talaga. In total lahat 'yan na 6.6 billion. So kung iisipin natin, hindi na natin kailangan hanapin ngayon ng exact amount na 50 million. Dahil doon pa lang, ito ay ina-award sa kanila, yung cheque, more exceed na yon ng 50 million. So maliwanag yon na plunder mga kababayan. Yun na yun. Yung 6.6 bawat ina-assume. check Konbanwa po, Priscilla Kojima. Senior citizen is watching with you. Salamat po, Tigbalang at Lady in Red. At 7 Samurai, multiple counts of plunder. Kaya nga po, sobrang dami nito mga kababayan. na na-receive nila, yun. Diretso saan pa diretso yun? Diretso sa kanila yun, sa pamilya yun. Because brother and father yung Yes, contractor. kasi pagka-beneficiary ka at pamilya mo, first degree ito ng consanguinity, no? So, maliwanag po yan. Wala nang lusot dito. Sir, although nagawa na po at hindi sa ombudsman. Bakit sa Bakit sa DOJ, hindi sa ombudsman? Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil unang-una dahil may concurrent jurisdiction, tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na ipinal namin sa DPWH, DTI at sa COA. Hindi lang po sinabi ni Trillanes dito why they filed this case at the DOJ instead of ombudsman. Although mga kababayan, dapat sa ombudsman. Kaya lang, the ombudsman is actually an appointed of former Rodrigo Roa Duterte. So parang magkakaroon ng bias. 'Di ba? Pwedeng ito na naman, papasok na naman tayo sa utang na loob. 'Di ba? Walang mangyayari. Kaya nga ito yung eksakto na nangyari ng 2018. Ay, na-file na yan. Recycle na lang yan. Yang mga ano na yan, hindi naman sila nanalo. Paano ka nga mananalo, mga kababayan, during the Duterte time? Ombudsman ninyo ay appointed pa ni Digong. So wala talagang pag-asa. So tama yung ginawa ni Trillanes na instead of the ombudsman, I'll better go to DOJ because they have all the access that we needed or that they needed para makuha lahat at makalap lahat ng mga information na kailangan nila. 'Di ba? Wala talaga, hindi basta-basta ito. At yung mga katibayan, this is not actually just parang sabihin natin na gusto lang natin siraan o gusto lang siraan ni Trillanes itong mga Duterte. No, mga kababayan, sa akin na nakikita ko, walang pinagkaiba yan. Siguro nagantay lang ito ng tamang pagkakataon, kaya ngayon lang niya ipinailang case. O mga cases against dito sa mga taong to. Kasi nung panahon ni Digong, hindi po pwede. Hindi makakalusot. Dahil alam nyo naman ang galamay ni Digong. Ang mga tao takot sa kanya. No? Tapos marami pa silang pwedeng makuha dito. Nagbabayad ba ng taxes itong mga kumpanya nila Bongo, nung tatay niya at nung kapatid niya. Tapos pati yung mga nag-joint venture, mga nagpagamit na mga AAA companies, liable din sila dito, pwede rin sila maisama doon sa plunders. Yung mga AAA companies, hindi ko pa alam yan mga kababayan. Medyo malalim na yan. So mas malawak na investigasyon ito. Sir, sabi So, ni wala Senator pong Bongo sa kinalaman isang na- text, sabi niya hindi na raw po bago itong accusation ninyo sa kanya. Well, ngayon lang ako nag-file nito. And tama siya kasi 2007 pa nila ito ginagawa, no? 2007 hanggang 2018 itong accumulated na nakuha namin na dokumento. 2007. Ano ito? Panahon pa na mayor si Duterte, mga kababayan. Mayor pa si Duterte hanggang siya ay naging presidente. Mahaba-haba to. At
nung panahon na presidente si Duterte, nag-increase sila ng pondo sa Davao City at 4.5 billion doon ay napunta nga doon sa tatay at kapatid ni Bongo. So plunder po ito, no? Yung iba gumagamit pa sila ng mga dami, pero ito lantaran, ginamit yung mismo mga kumpanya ng tatay at kapatid. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi po nag-manifest or hindi po kumbaga walang nangyari doon sa sa ipinail na kaso laban kay Christopher Bongo noong 2018. Mamaya ay papaliwanag ko po ng matino. Sir, sino ang involved sa pagkagawad ng contract? LGU ba o si mismong president ang naggawad ng contract? Ang presidente ang nag-allocate ng additional funds sa Davao region at sila ang kumorner doon sa ground. So yun ang very definition ng plunder. Pagka ginamit mo yung authority, position at influence mo para makinabang ka at ang iyong pamilya. So maliwanag na maliwanag ang mga elemento ng plunder dito sa kaso ito. Sir, confirm tatakbo po kayo 2025 midterm po? Ibang forum po yan at this point ang napag-uusapan. Sir, why did you natin. decided to file just now? Dahil nung panahon ni Duterte, kontrolado nila ang hudikatura. Nakita nyo naman yung ginawa kay Senator Laila de Lima, kahit walang kaso, ginawa ng kaso, so nadidiktahan nila. Ngayon, the environment is conducive to file itong kaso na to dahil nakita natin na hindi na iniimpluwensyahan ang hudikatura natin. Sir, baka sabihin parang you just want, publicity for your political plans po. Alam nyo, ito, matagal ko nang ginagawa ito parang hindi parang bago naman, ano? Hindi. Yung mga tanong nila talagang hindi. Okay lang din naman yung mga tanong nila, di ba? Kasi panahon ng eleksyon, mga kababayan. Kaya lang, sabi ko nga, there's no point or there's no difference kung ito ay mag-file bukas, ngayon, nung nakaraan. As long as na mga kababayan, this is not the time of Duterte na mag-file ka ng case, ayos lamang. Dahil nga nung panahon ni Duterte, walang mangyayari. 'Di ba? Ito po yung kabuuan niya, no? Kasi medyo magulo yung no? Sabi dito, former Senator Antonio Trillanes accused Senator Bongo of plunder over 6.6 billion worth of road widening and concreting projects awarded to companies owned or managed by his father and half-brother. So road widening, dyan po yan sa Davao, mga kababayan. Hindi lang ata sa Davao yan, pero hindi ko alam kung saan yung ibang mga lugar. Hindi na po natin nabigyan ng panahon para ito ay i-research pa. Pero eto may follow-up. Duterte faces plunder grab suits over Davao contracts. Puro Davao nga to. To Bongo Kin. Sabi dito, former President Rodrigo Roa Duterte faces his second criminal suit post-presidency, this time over the Davao contracts awarded to construction firms owned allegedly by the father and sibling of Senator Christopher Bongo, Duterte's right-hand man and former special assistant to the president. Woo! A special assistant to the president. Former Senator Antonio Trillanes IV filed the criminal complaints of graft and plunder against Duterte and Go on Friday, July 5, before the Department of Justice. The complaints were based on a 2018 report by the Philippine Center for Investigative Journalism, or PCIJ, that CLTG Builders and Alprego Builders and Supply, which are owned by Go's father and sibling, cornered the most number and biggest projects in the Davao region since 2007. When Duterte was mayor of Davao City to 2017, when he was already Philippine president. Kita nyo mga kababayan, haba po niyan. 2007. Ito matindi pa. Sabi dito sa article na ito, yung CLTG Builders tapos Alprego Builders, nanalo sila yung mga inawardan ng mga contracts na ito despite the fact
na itong Alfredo Builders at CLTG, mga kababayan, ay pinakamabagal sa mga gumagawa sa mga projects, laging delays at kung ano-ano pa, super daming reklamo. Sa madaling salita, kung ikaw po, mga kababayan, ay mag-award ka ng isang kontrata, ng isang project, 'di ba? Dapat doon ka sa taong alam mo o doon sa isang kumpanya, builders na alam mo na pulido, magaling gumawa, mabilis, hindi doon sa papatay-patay, hindi doon sa puta pera lang ata ang habol eh. Pag dumating na yung wala ka nang aasahan, di mo na sila makita. Ganito ang target period, pero lumagpas na sa due date, wala pa rin. Diba? Shoutout po kay Red at kay Mami Lucanang Kana. So yun ang nakakapagtaka. Sabi dito, according to Trillanes' complaint, based on what he said, were additional records submitted to him, CLTG and El Prego were awarded government projects from 2007 to 2018 valued at staggering amounts at least 6.6 billion. PCIJ also reported that CLTG, ito na nga mga kababayan, is on the list of companies in the Davao region with the most number of delayed projects. Di ba? Magtataka ka. Nasa list ng mga kumpanya ng Davao region na may pinakamalaking puntos na mga delayed projects. Pero lahat ng 184 projects, they cornered it. Mga kababayan, lahat yon kuha nila. Diba? Sabi dito, the name CLTG stands out because it is also Go initials, Christopher Lawrence Bongo Tesoro Go, or Christopher Lawrence Tesoro Go. The anti-graft law punishes, among others, manifest partiality to a private company and causing undue injury to the government in the form of, for example, delayed projects. Trillanes complaint alleged the awarding of contracts to Gokin under the leadership of Duterte falls squarely on the law, including Section 3, and 3I, which prohibit public officials from having direct or indirect interest in business that have transactions with the government. The act and relationship of her and respondents thus fall is squarely under the above constitutional and statutory proscription against conflicts of interest in the public sector, undermining the fundamental integrity of the government, said the complainant or said the complaint. Kung isipin po nga natin mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, hindi na natin kailangan super duper talino. Kung ikaw yung nasa gobyerno at wala ka namang kinalaman talaga, di ba? Let's say for example, I am the president and I am the one na talagang magde-decide kung sino ang pipiliin ko dito sa mga nagbibid para sa mga project na ito. Kahit naman sabihin natin na konti lang yung pagitan between yung project ni Bongo at doon sa isang builders, mga kababayan, kahit sabihin natin mababa ang singil ng CLTG, tapos meron pang isang medyo mahal ng konti, let's say nagkakahalaga o nagkakaroon ng difference ng 50 million or 100 million, I rather go to the doon sa mas mataas ng konti na 100 million, 'di ba? Or 50 million compare naman doon sa isang project, isang builders na napakabagal. Talagang maraming delays, marami pong aberya at talagang napakarami po ng mga nagrereklamo. So dito, parang sinasabi ni Trillanes na nagamit po talaga ang pagiging senador, pagiging kanang kamay ni Bongo para ma-awardan yung kanyang pamilya. At dahil nga chief executive itong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, yun ang nagamit ng husto. Dahil nga kaibigan, parang lahat priority. Sila na lang.
Parang sila na lang ang tao sa mundo, sila na lang ang builder sa mundo, at nasa kanila na lahat ang pinakamagagaling. Parang ganun eh. 'Di ba? Bakit napupunta sa kanila yung mga projects na yan? Pangalawa, yung sinabi ko po sa inyo kanina, Class B lang ang license ng builders na ito ng CLTG. Yung isa naman, Class D. Ang sinasabi ng Class B, dapat hindi ilalagpas ng 100 million. Sinasabi naman ng Class D, dapat ito ay hindi mag-i-exceed ng 15 million. Pero napupunta lahat dito sa builders nila Bongo o ng tatay niya at ng kapatid niya, mga kababayan. Doon magtataka na talaga tayo. 'Di ba? Sobra-sobra na talagang nagamit po. Kung saan hahantong ang tagpong ito o ang pagpapile ng case ng Flander at Grap ni Trillanes, bahala na po sila doon. At palagay ko naman, hindi naman ito magpa-file ng kaso nang walang kumpleto o konkretong ebidensya. 'Di ba? Ito naman mga kababayan, sumagot po kaagad itong si Okay, sorry. Anuhin muna natin ng konti. 'Di ba, syempre, diyan lumalabas pag kailangan plunder tapos Grab, kailangan mapatunayan may ill-gotten wealth. 'Di ba? So si Trillanes na po ang bahala diyan. Sabi nga niya kanina, 50 million lang ang threshold. Syempre, pag yung mga cheque niyan, pag kayo ang contractor, kayo ang sa inyo na i-award yung project, yung pera sa inyo dumidiretso. Therefore, mga kababayan, lumalabas na dahil nga hindi naman kayo ang dapat na nandyan, pero sa inyo napunta, maliwanag na plunder yon. 'Di ba? Pero syempre magiging ano pa rin yan, it's a battle of evidence pagdating po sa korte, mga kababayan. At ito nga po, dahil